Pagkagising ko ng umaga, nakita ko si mama na sinasaktan ni papa. Wala akong magawa, tumahimik na lang ako sa isang tabi. Gusto ko umiyak, sumigaw, pakiusapan na tigil ang pananakit kay mama. Pero wala akong magawa, bata lang ko, anak lang nila ako. Hindi nila ako napansin na lumabas ako sa bahay. Nagpagtaro ako kay Lenny. Naglaro kami ng bahay-bahayan. Sinagawan ko siya. Nagalit ako, umiyak si Lenny. Mali ba ang ginawa ko? Ganon din naman ang ginagawa ni mama at papa. Pag uwi ko sa bahay, may nakita akong kamatis, malamig na kanin at tubig. Kumain ako ng hapunan. Hinanap ko si mama. Gusto ko sana na kwentuhan niya ako. Nang bago ako matulog, kaya na napapanood ko sa TV. Nung lumapit ako sa kanya, sabi niya sa akin, "Matulog ka na. Inaabala mo pa ako eh. Nagsusugal pa kami ni Maritaning eh. Kwento-kwento, walang kwenta." Pagdating ko sa kwarto, kinuha ko ang ginupit kong picture sa dyaryo na may nanay, tatay at anak na namamasyal sa mula ng saya. Tinitigan ko ng maigi. Hindi ko napansin na napaluhan na ako. Pagtingin ko sa labas ng bintana, nakita kong mission star. Hiniling ako na sana wala na ang mission ni Papa. Sana pansinin na rin ako ni Mama. Nilagay ko ang picture sa ilalim ng kukunan ko habang pinipilit ko makatulog. Nagising ako sa ingay at iyak ni Mama. Nakita ko na maraming tao sa bahay. Pumunta ako sa sala. Nalaman ko na patay na si Papa. May nakaaway siya sa inuman tapos nasaksak siya. Naaawa ako kay Mama kaya lumapit ako. Gusto ko sana siyang yakapin pero nagkalit pa siya. Sabi niya sa akin, malas daw ako. Sabi niya sana hindi magkakaganito ang buhay niya kung hindi ako ipinanganak. Sana daw nakagraduate si Papa ng college at may maayos siyang trabaho. Sana hindi daw namatay sa ganitong paraan si Papa. Ako ba talaga ang mali? Diba dapat minamahal nila ako kasi anak nila ako. Hindi nila ako dapat sinasaktan. Mula nang nagkaisip ako na natandaan ko lang laging pinapalo, minumura at sinasabihan ng masakit na salita kahit wala namang dahilan. Hindi naman ako nakakabasag ng pinggan. Hindi rin ako nangungupit. Hindi naman ako nagrereklamo kapag hindi nila ako pinapansin. Lumabas ako ng bahay. Hindi ako nakapaglaro. Tumitingin lang ako sa ibang bata. May nakita akong puting lobo na lumilipad sa langit. Humiling ako sa kanya. Sana hindi na ako masaktan ng ganito. Para akong may narinig na boses. Sabi man daw ako matakot. Paglingon ko, nakita ko si Nina, ang namatay kong kaklase sa aksidente. Nagulat ako, bakit nakikita ko siya? Multo ba siya? Ang alam ko, masaya ako mula nung araw na yun kasi may nakakausap at nakakalaro na ako.